balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga Yo mga par, matapos nga po ang matinding sagutan ng mag-promoter sa pagitan ni Oscar De La Hoya at ang alaga nito na si Ryan Garcia, kung saan napikon si Bagito sa mga sinabi ni Golden Boy na malapit na daw may ikasang laban nito sa dating unified champion na si Jose Ramirez, nagaganapin sa April nitong taong kasalukuyan. Ano yan ni Ryan? Wala daw mangyayari na laban sa pagitan nila ni Ramirez dahil hindi ito ang gusto niyang laban. Nakakabastos daw mga idol ang ginawa ni De La Hoya sa kanya dahil siya ang fighter na sasabak sa ibabaw ng boxing ring, pero hindi niya alam na meron pala niluluto na ibang laban sa kanya ang kanyang promoter. Kaya para kay Bagito mga idol, wala daw siya ibang kalaban ngayon kundi ang kanyang sariling promoter. Samantala matapos nga ang matinding bangayan ni De La Hoya at Ryan mga idol, naglabas naman po ng galit na mensahe ang WBE World Champion na si Rolando Romero, ang boxer na gusto makalaban ni Bagito. Aniya tapos na daw ito sa kwento kay Ryan Garcia. Ayaw na daw nito lumaban kay Bagito at ibabaling na lang daw nito ang kanyang atensyon sa laban kontra sa alaga ni Manny Pacquiao na si Isaac Pitbull Cruz. Ang rason kung bakit nawala ng gana si Romero dahil nag-iinarte daw si Ryan Garcia at Oscar De La Hoya. Nagpadala daw sila mga idol ng offer pero binabarat daw siya ng mga ito, not knowing mga idol na siya ang world champion at challenger lamang si Ryan Garcia. Kaya dahil dito mga idol, may paparating na malaking gulo sa pagitan ni De La Hoya at Ryan Garcia. Napaka-obvious naman kasi mga idol na sinadyang binarat ni Golden Boy si Romero para mismo na si Romero ang umayaw sa laban at wala na maging choice sa Ryan Garcia mga idol kundi sundin na lang si De La Hoya na labanan si Ramirez. Ito yung tinatawag na Hokage moves mga idol. Kaya asahan natin na magwawala si Ryan Garcia kapag nalaman nito na ayaw na talaga ni Romero lumaban sa kanya dahil pinatay mismo ng kanyang promoter ang world title fight. Samantala dating unified super bantamweight champion Murodjon Akhmadaliev, binanatan si Naoya Inoue. Ano yung mga idol? Hindi daw karapat-dapat si Inoue sa pwesto bilang best fighter sa buong mundo. Dapat daw mapunta kay Crawford ang lahat ng awards bilang pound for pound boxer at fighter of the year dahil di masamak naman daw mga idol pinakita ni Crawford kung gaano ito kagaling sa naging laban nito kay Errol Spence Jr. na number 4 best fighter sa buong mundo na ginawa lamang nito na amateur sa bakbakan. Dagdag pa ni Akhmadaliev mga idol, pagdating naman daw sa skills ni Inoue at Crawford, malayo daw talaga ang Hapones. Mahina daw ang ring IQ nito kumpara sa American fighter. Kumbaga mga idol, average lamang ang talino ni Inoue sa bakbakan. Well, malalaman natin yan mga idol sa maging laban ni Akhmadaliev sa Japanese Monster nagaganapin sa second quarter nitong taong kasalukuyan. Kung kaya ba nito patunayan na mahina ang ring IQ ni Inoue sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Floyd Mayweather Jr. brutal na sinabi sa buong mundo kung gaano kagaling si Manny Pacquiao bilang isang fighter. Kung saan sa naging panayam ni Floyd mga idol, hanggang sa ngayon daw hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nagawa ni Pacquiao sa boxing sports. Isang amazing daw mga idol ang ginawa nito na nakipaglaban simula sa 108 pounds bilang isang fighter hanggang sa umabot ito sa 154 pounds at pinatulog lahat ng kalaban niya sa kanyang prime sa bakbakan. Kaya hanggang sa ngayon daw mga idol, na-amaze pa rin daw si Kalbo sa nagawa ni Pacquiao na talagang pinagpala ito bilang fighter sa sports ng suntukan. It's amazing how a fighter can come from, I think, 108 all the way to 154.